again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, napagnilayan ko to kanina. Kasi nakikita ko nga, 'di ba, na may mga kongresista na bumabaliktad at sinasabing hindi sila boboto ng impeach dito kay Vice President Sara Duterte. Pero isa lang yung pumasok sa isip ko. I think more strategic yung kanilang plano. Alangan naman, 'di ba? Sasabihin mong i-impeach mo 'yan, hindi mo pa nga binabasahan, hindi mo pa nga nakikita yung article of impeachment. Alangan naman sabihin mo i-impeach mo yung mga 'yan. Pero dito kasi sa Senado, sobrang layo eh. Wala pa nga silang nare-receive na article of impeachment. Ang boto nila not impeach, katulad ni Robin Padilla. Ngayon, nakita ko yung pinagkaiba talaga ng Kongreso. Laban nga po dito sa Senado. So, sa ilalim ni Representative Jinky Luistro, malinaw po ang posisyon ng House Justice Committee. Kasi kay Luistro, nagbigay siya talaga, mga minamahal, ng petsa ng deliberasyon. Diba? March 2 to 4, 2026. Diba? Yan po yung unang hakbang kung may sufficiency in form and substance. Dito nga po sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Take note, hindi po pressure politics yung nangyayari, kundi isa pong constitutional mandate. Ngayon, ayon dito kay Luistro, mga minamahal, ang impeachment ay hindi dapat nakabase sa dami ng rally, which is totoo. Hindi dapat natin binabase ang impeachment because of, may boses, may rally, 'di ba? May kumakalampag, may social media, may ingay. Ang impeachment, mga minamahal, ay yan po dapat dinadaan sa legal na proseso. Yung meron pong malinaw na hakbang. Ngayon, ihambing natin to sa naging karanasan noong 2025 sa ilalim ng pamumuno ni Chis Escudero, 'di ba? Kasi may mga tawag dito, may mga grupo kabilang nga po dito ang mga ilang student organization na tumatawag ng proseso or kangaroo court, ito nga pong Senado. Yan pa lamang po ay akusasyon, hindi pa naman po umaabot sa Senado, pero nakita naman natin kung paano po dinilayed ng Senado ito nga pong impeachment complaint laban kay Sara Duterte sa pamamagitan ni Chis Escudero. Ngayon, ang depensa naman ni Chis doon, ang pagmamadali daw ng hakbang, nakareses daw ang Kongreso, ay maaaring magdulot daw ng constitutional crisis. Kumbaga parang ang sisi niya, dyan pa rin sa Kongreso, 'di ba? So, ngayon ang punto, may malinaw ng agwat sa perception and fairness, 'di ba? Umabot na po tayo ng 1-year rule bar. Sumunod at umikot na tayo, mga minamahal. Samantalang nung nakaraang taon, nung Hulyo, 'di ba, naglabas ng ruling ang Supreme Court na void ang unang impeachment complaint dahil sa paglabag sa 1-year rule bar. Ngayon, sinunod na natin ang proseso. Mahigpit na nating sinusunod ang ruling. Ang 2026 complaints ay tinanggap lamang matapos ang opisyal na lumipas ang constitutional period. Yung calendar na yan, tapos yung session calendars na yan. 'Di ba? So, wala tayong ginawang shortcut dito. Inom tayo ng tubig. Wala tayong ginawang shortcut or technical maneuvering. Wala. Samantalang noong 2025, itong si Escudero ay maring binabatikos ang mga retired justices ng Supreme Court na ginigiit na hindi magiging accomplice ang Senado sa isang move mentality na nalalabag sa due process. Ngayon, ito yung tanong natin dito. Kung due process ang paninindigan, bakit naging may pabagal effect? 'Di ba, na pumapabor lamang kay Sara Duterte, which is yung delaying tactics nga ng Supreme Court. Yan ba yung equal treatment policy? 'Di ba? Kaya ngayon, na sinusunod naman natin ang due process, yung mga bumabaliktad ngayon ng mga kongresista, like NUP, I don't know kung ano yung nasa isip ng NUP ngayon, but I was thinking, mga minamahal, na siguro kaya ginagawa yan ng NUP kasi ayaw nilang mabahiran agad sila ng biases. Dalawa lang naman kasi yung daanan dyan eh. Kaya siguro yung NUP, mga minamahal, ay nagdeklara na hindi sila boboto ng impeach kay Sara Duterte, maybe kasi hindi pa naman talaga nila nakikita
ang official record. Ngayon, kung may mga kongresista na natatakot dahil nga po sa pronouncement ni Vice President Sara Duterte, huwag kayong matakot. Oo. Dapat kayong matutong lumaro. Kasi pag hindi kayo matutong lumaro, ang ending niyan, mawawalan kayo ng boses. Oh, what if? What if, 'di ba? Natakot kayo. Na-labeled na kayo dito sa administrasyon. Na-labeled kayo dito sa PBBM admin. Do you think mapapatawad kayo ni Sara Duterte? Kasi isipin niya, yung politika, 'di ba, hot and cold. Ay, balimbing 'yan. Gusto niyo 'yun, sabihan kayo ng balimbing? Syempre naman, hindi naman ata kayo papayag na sabihan kayong balimbing, 'di ba? Oh. Kaya kung alam ninyo na medyo tagilid si Sara, basahin nyo yung article of impeachment without biases, tingnan ninyo kung ano nga ba yung mga nadagdag sa panibagong evidence, iboton ninyong impeach. Huwag nyong panatilihing nakaupo palagi sa pwesto ang isang magnanakaw. Dahil pag naupo ang isang magnanakaw palagi sa pwesto, paulit-ulit yan na magnanakaw. 'Di ba? Hindi niya gagampanan ang kanyang trabaho dahil ang kanyang gagawin ay magnakaw ng magnakaw. At gusto ninyo na ninanakaw ang future ng mamamayang Pilipino? Syempre, 'di ba? Hindi. So instead, mga minamahal, na matakot itong mga kongresista na to, what if tingnan na lang ninyo yung ebidensya? Magbase tayo sa facts. Ganun naman talaga, 'di ba dapat? Facts yung pinag-uusapan natin. Ewan ko ba dito, ba't mayroong mga bumabaliktad? Nabayaran ba? Tanong lamang po. What is the bigger picture of the impeachment, mga minamahal? Oo. The bigger picture of the impeachment is the direction of the Filipino people in the future. Moves po yan. 'Di ba? O ngayong Lunes, tingnan natin, magsisimula na talaga yung yugto ng pagsusuri. 'Di ba? So, hindi pa naman nagbibigay ng hatol ang kongreso dito, pero dahil sisimulan na, wag naman masyadong maingay itong mga senador itong mga kongresista na hindi sila boboto ng impeach kay Sara Duterte. Dapat ipakita nila na meron silang lakas na kahit gaano kalakas itong si Sara Duterte, meron pa ding nasusunod na boses ang Kongreso. 'Di ba? Dapat kailangan ibalik si Martin Romualdez, no? Yung NUP na yan, dati, pabor yan na ma-impeach itong si Sara Duterte. Nung nawala si Martin Romualdez, medyo mahina kasi si Bo GD Kaya siguro, ganun. 'Di ba? Natatakot. Samantalang nung nandyan si Martin, hindi naman natakot yan si Martin 'Di ba? Mayroon silang iisang kampana, iisang boses. Alright. It's me again, mga minamahal. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always niyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan!